Kailangan po nating mag-pray. Alam po ninyo, okay lang pag nasa loob tayo ng church, medyo peaceful tayo rito, no? Pero sa labas, iba po talaga ang nangyayari. Alam naman po natin na hindi natin kontrolado ang maraming bagay, yung mga giyera, kagutuman, corruption, injustices. Pero meron po tayong magagawa. Ang sabi ng Bible, we can cast all our cares to God. Pwede daw po nating ibigay. So, pwede po tayong magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng bumabagyo, daming problema sa labas nitong church na to. Ang masama, wag lang natin papasukin. Okay lang bumagyo, basta sa labas. Pero dapat walang bagyo sa loob. At ang turo po ng Bible ay cast all our cares to God, for He cares for us. Ayaw po ng Diyos na tayo namumuhay sa kabagabagan, lituhan, kaguluhan, ang takot, ang dami. No? Kaya hindi po tayo niligtas ni Jesus para po mamuhay everyday sa pag-alala. Kaya manalangin po tayo ngayon. Pray with me, Lord, we thank you for this wonderful day that you created for us and for your glory. Salamat na dito sa loob ng church meron kaming kapayapaan. Dahil sa labas, magulo. Ang daming bagyo, ang daming problema, ang daming uncontrolled circumstances. But Lord, salamat, tinipon mo kami. And even every Sunday, nandito ka po. At para kami po ay kausapin, para kami baguhin, para pawiin ang lahat ng aming pag-alala. And teach us, Lord, to trust in God and have faith in God. Tulungan mo kami sa pakikinig ng salita ng Diyos, Holy Spirit, na mabago po kami talaga. At lalo ka namin makilala at mabuhay kami ayon sa iyong kalooban. We give you all the praises and honor and glory. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po tayo. Meron po akong picture na ipapakita. Ito po yung very, very familiar. Of course, alam naman po natin ito, yung Noah's Ark. Ano ba ang purpose ng Noah's Ark during the times, a couple of 1,000 years ago? Para maligtas po ang tao. Actually, dapat nyo maintindihan na hindi po ginunaw ng Diyos ang mundo, right? Hindi po yun ang tamang term. Hindi po niya ginunaw ang mundo. Ang ginawa lang po ng Diyos ay nilinis. Naglilinis po lagi ang Diyos. Consistently. Ang gusto po kasi ng Diyos, malinis talaga. Kaya po, yung ark ay ginawa po niya upang maligtas po. The purpose of the ark is for the people to be saved. Yun po ang purpose ng ark. At kung hindi po nyo alam, ang church po ay a picture of the ark of the Lord. Ibig sabihin, kapag nasa loob ka ng ark, ikaw ay nasa loob ng proteksyon ng Diyos. Pinili po tayo. Yun ang ibig sabihin ng church. Tama? Naintindihan niyo po ba yun? Ang ibig sabihin po ng church, hindi building. Hindi po siya building. Ang church po ay yung mga nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Mga niligtas, nilinis. Niligtas po sa kaguluhan ng mundo. Inilayo sa kamunduhan. Yun po ibig sabihin. Set apart. Sabihin mo nga, set apart. Ibinukod. Yun po ang ibig sabihin ng church. At yan po yung picture ng Noah's Ark. Ibig sabihin, kaya po may church, kaya po merong dulos, ito pong dulos for Christ, ay we are in a way, ay picture ng kaligtasan. Dapat po pumasok sa loob ang mga tao. I'm not saying pag pumasok ay papasok sa langit. I'm not saying that. Ibig lang sabihin, maganda na po talaga ang mga tao ay nagsisimba. For a start. Amen po ba? For a start. Dapat talaga ang tao pumapasok sa church. At eventually, dapat ang pumapasok sa church ay maligtas talaga. Yun po ang ibig sabihin ng church. Yun ang ibig sabihin ng Noah's Ark. Na dapat ang tao ay nandoon sila sa kalooban ng Diyos, and you are safe there. Kaya lang, after so many years, yung pong Noah's Ark, nangyari po yan around 5,000 years ago. 5,000 years ago. At ang church po ay ipinanganak 2,000 years ago. Alright? Are you following? Nasusundan niyo po ba ako?
Sa Old Testament, puro picture lang, picture. Wala pang church sa Old Testament. Katulad ng Noah's Ark, picture the church. Pero po sa New Testament, nung si Jesus po ay nabuhay mag-uli, doon pinanganak ang church. That's birth. That's the birth. Yun yung araw ng kapanganakan ni Jesus, yung Pentecostes, nung sila po ay pinuspos ng Espiritu Santo. That's the time that the church was born. Pinaglihi po ang church nung si Jesus po ay buhay dito sa lupa. Pinagdidihi, pinagbubuntis po yung church. At nung siya po ay nasa cross at naghihirap po siya doon, nagle-labor. Pinagle-labor po yung iglesia. So wala pang church before. Okay? Kaya lang po, nung si Jesus po ay nabuhay mula sa mga patay, yun po ang birthday. Yun ang birthday ng church. At ngayon po, nandito po tayo sa church ng Panginoon. And through the years, after 2,000 years, nagkaproblema po ang church. Hindi na po nagpa-function ang church katulad po ng Noah's Ark. Alright? Hindi na po talaga. Bakit po? Ang sabi po ng Bible, nagkaroon po ng sakit ang iglesia. Kaya ang title po na pag-uusapan natin ngayon, The Disease of the New Testament Church. Tama po ang nadinig ninyo. Meron pong sakit ang church. Ito po ay sinasabi sa Bible. At papakikita po natin ito para ma-identify natin. At mamaya habang nakikinig po kayo sa message, tingnan natin kung tayo po yung binabanggit dito po sa Bible. At kung malaman natin na tayo yung binabanggit na merong sakit, spiritual sickness, yun po ibig sabihin, spiritual na karamdaman. Kaya po ang church, hindi na po siya nagpa-function the way it's supposed to be. Dapat po kasi ang simbahan, katulad po nitong dulos, dapat po ang mga tao naliligtas po dito. Right? Every Sunday, ang cell groups po, yung mga cell groups natin, sila po yung maliliit na Noah's Ark. Dapat po tuwing may cell groups, meron po talagang mga naliligtas sa bagyo, sa kamatayan, sa kahirapan. Basahin po natin. Sinabi po ito ng Lord kay Propeta Amos. Si Amos po ay isang prophet na nabuhay noong unang panahon. Kinausap po siya ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Sabi niya, "Woe to you who are at ease in Zion and trust in Mount Samaria. Notable persons in the chief nation to whom the house of Israel comes." Verse 2, "Go over to Calne and see, and from there go to Hamath and the great, then go down to Gath of the Philistines. Are you better than these kingdoms, or is it their territory greater than your territory?" Verse 3, "Woe to you." Mamaya ng konti, papaliwanag ko, baka para sa iba sa inyo, walang sense yung binabasa ko. Pero pagpaliwanag po natin isa-isa yan. Verse 3, "Woe to you who put far off the day of doom, who cause the seat of violence to come near." Verse 4, "Who lie on beds of ivory, stretch out on your couches, eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall." Verse 5, "Who sing idly to the sound of string instruments and invent for yourselves musical instruments like David." Verse 6, "Who drink wine from bowls and anoint yourselves with the best ointments, but are not grieved for the affliction of Joseph." Last verse na po yung verse 7. Ang sabi po ng Diyos, "Therefore, they shall now go captive as the first of the captives, and those who recline at banquets shall be removed." Ito po yung mga talata na dito po natin pag-uusapan, yung the disease that the church need to be cured from. Alright? Ito po yung mga verses. The diseases that the church needs to be cured from. Baka hindi po kasi tayo aware. Ako po, 35 years na po akong born-again Christian. Ako po ay 31 years ng pastor. At nakarating na po ako sa more than 25 countries in the last 18 years. At naligid ko na po ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At the same ang nakikita ko. Lahat ng simbahang puntahan ko, may sakit talaga sila. Kaya hindi nag-grow, kaya lumalaki po yung problema. Kasi if you believe me, listen, I'm going to say something, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Wherever the church goes, the nation
goes. Ulitin ko po. Kung saan papunta ang simbahan, doon papunta ang bayan. Naintindihan niyo po ba? Ano ba gusto niyo? English, Spanish, Tagalog? Kung saan papunta ang simbahan, doon papunta ang bayan. Ibig sabihin, ito pong Pilipinas, nakikita po ninyo kung bakit ganito po siya. Ibig sabihin kasi ang church may problem. Kasi ang sabi ni Jesus, you are the salt and the light of the world. Hindi yung Malacanang. Hindi si Mayor Hindi si Mayor. Hindi po yung mga businessmen. Hindi po sila yung magkakaroon ng impact sa destiny ng Pilipinas. Ang binigyan po ng blessing ng Diyos ay ang church. You are the salt and light of the world. Kaya ang sabi po ni Jesus, kapag ang asin ay nawalan na ng alat, wala na siyang silbi. Useless na. Kaya sa maraming lugar ko pong pinupuntahan, ang simbahan ay useless. Wala na, useless. Simba-simba na lang ang mga tao. Kasi dapat ang church po, tayo po yung nakakapigil sa corruption, tayo po yung nagbabago ng buhay ng tao. Dapat ang mga, alam niyo yon, yung mga government officials, di nyo ba binasa po ang Old Testament? Di ba lahat ng hari, may propeta yan. Nakikinig po sila sa prophets. Right? Kaya po ang mga bansa noon, sa panahon po ng Old Testament, kapag ang hari nakikinig sa prophet, pinagpapala ang bansa. Kapag ang Israel po ay sumusuway sa Diyos, hindi na sinusunod yung sinasabi ng mga prophets nila, sila po'y nasasadlak sa hirap. The same. Wala akong pagbabago yun. Kaya wag niyo pong sisihin yung presidente ng Pilipinas. Huwag niyo sisihin. Wala akong siyang kinalaman dito. Alam niyo, naghihirap ang Pilipinas kasi in the last 60 years, ang church po ay nagkasakit. Sa nakakaraang 6 na punta, alam niyo ba, 60 years ago, tagal na nun, hindi pa yata ako pinapanganak nun. 50 years ago na lang, pinanganak na. Alam niyo ba, 50 years ago, maunlad ang Pilipinas. Yung iba sa inyo, sino ba? Si Willie, pinanganak na yan. Alam na niya yan. Brother Willie. Sino pa ba matatanda? Sino pa ba rin? Hindi millennial Hindi millennial hinahanap ko. Yung may mga linya. May linya na. Alright? Maraming linya na sa buka. Sino ba rito yun? Okay, ang dami. Marami na. Alam niyo ba, 50 years ago, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamayaman sa Asia. Bakit? Kasi 50 years ago, pag linggo, nagsisimba mga pamilya. Walang malls. Walang malls noon. Tapos ang mga bata, katulad namin, mga bata kami, wala kaming alam sa pornography. Walang cellphone. Tapos, pag kumalembang na po yung simbahan sa San Jose, sa Navotas, pag narinig namin takbuhan na kami. Kasi magdadasal na po kami. Maglilid na po yung nanay ko. Habang nagro-rosaryo po kami, minumura niya po kami. Ganon ba yun? Normal. At least nagdadasal. Hindi, totoo po yun. Pipingutin kami ng nanay ko. Kapag wala kami sa orasyon, alas 6. Pag tumunog po yung kampana sa San Jose or dyan sa San Bartolome, nako, takbuhan na po kami. Kasi iintay na kami ng lola ko, ng aking nanay. Sila'y naglilid sa pagdadasal. So ang buhay nun, ang gaang-gaang. Ang yaman-yaman ng Pilipinas. Walang mall, walang sine, walang gaano pang sine. Ang mga pamilya, sabay-sabay kaming kumakain. Yun din, pag hindi ka sumabay sa pagkain, pingot na naman. Kaya alam nyo, ako po may pinakamaraming sugat sa tenga. Palo, pingot, kapag wala ka sa kain. Ngayon, ang mga pamilya, sabog-sabog na ngayon. Ang mga pamilya. Ang mga babae noon, 50 years ago, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho. Sila ay mga homemakers. Sila po yung nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, iniintay yung tatay ko, or iniintay yung tatay, kung kayo po yun. Kasi tatay ko nasa Amerika nakatira siya noon. Iniintay yung mga lalaki para pag-uwi, pakainin, tapos, alam niyo yung buhay noon? Pangalawa tayo sa pinakamayaman
sa Asia. Pangalawa lang tayo sa Japan. Ngayon, iba na po. Hirap na tayo. Bakit? Kasi po, ang mga tao ngayon, pag linggo, hindi na nagsisimba. Katrabaho na. Ngayon po, ang mga tatay hindi marunong mag-pray. Ang mga nanay, ganun din. Ang mga magkakapatid, ganun din. At naapektuhan po ang church. Naapektuhan po talaga ang simbahan. Kaya makikita mo, kung naniniwala kayo sa akin, kung saan papunta ang simbahan, doon papunta ang bayan. Dumami ang magnanakaw ngayon. Dumami ang magnanakaw sa gobyerno na wala ang takot sa Diyos. Natatandaan ko pa, ang mayor namin sa Nabotas noon, ay ayaw niya mag-mayor kasi may trabaho siya. Kasi hindi liit na sweldo ng mayor. Kaya nung siya po ay naging mayor, nagtatrabaho pa rin siya. At the same time, mayor, kasi nga po, hindi nagnanakaw. Hindi nagnanakaw. Kasi nga po, ang mga tao noon ay makadiyos. Kahit sabihin na nating ano man ang religion, hindi po religion ang pinag-uusapan natin, may takot sila sa Diyos. Hindi sila gaanong, alam mo yung material, walang ganong material, walang ganong kotse, walang cellphone, walang malls, walang mga signature na bags, walang mga signature na mga damit. Simple. Simba, trabaho, prayer kami, eskwelahan ng mga bata. Ang mga bata, ang babait ng mga bata. No? Ngayon, tinan mo yung batang katabi mo, lumalabas na sungay, no? May konti na. Hindi nyo napansin, ibang-iba na talaga ngayon. Okay? Ngayon, ito na ngayon. Punta na po ako sa sinasabi ko kanina. Ano na naging problema ng church na katulad ng Dulos? Hindi na po sila yung totoong church kasi meron ng sakit. Ano yung unang sakit? The diseases that the church needs to be cured from. Isa-isahin natin ha. Isa-isahin natin. Kasama tayo dito ha. Kasama tayo dito. Ang Dulos, may ganitong sakit. No? May ganitong sakit ng church natin. Kailangan pong gumaling tayo. Number 1, yung the disease of complacency. Sabihin mo nga, complacency. Yung relax lang. Yung walang sense of urgency. Yung, alam mo yon, yung parang sa iyo everything is okay. Okay lang. Di ba? Walang nangyayaring masama. Basta kumakain ako, nagsisimba ako, nag-aaral ako, may pambayad ako sa kuryente, di ba? Kahit basta konti lang ang pera, okay lang sa akin yun. Complacency po ang tawag. Wala na siyang balak gumawa ng isang mas malaking bagay kesa sa dati. Ganun po ang nangyari sa church. Ang mga marami pong simbahan na nakikita ko, kasama na po tayo doon, okay, magagalit sa akin, kasama po talaga tayo. Marami ko nakikita po dito sa members natin, complacent. Yung relax na. Yung basta sila makapag-church, okay na yon. Wala na silang pakialam sa iba. Hindi ho ganun ang church. Ang church ay instrument of God for salvation. Ito pong Dulos ay parang Noah's Ark na dapat po dito, yung mga tao, binabagyo ng demonyo, dinidemonyo, daming problema, nalulunod na po sila sa dami ng mga problema, hindi na nila alam ang gagawin. Kaya mabili ang drugs. Doon sila tumatakbo hindi sa Noah's Ark. Kaya mabili ang alak. Kasi ang alak po, pansamantala, nakakalimutan nila yung kanilang problema. Kaya mabili po ang sexual materials, ang pornography po, online gambling. Kaya maraming nababaon sa utang kasi mangungutang para po mag-enjoy, pagsa-shopping, bibili ng mga hindi niya kaya, babayaran sa utang, baon sa utang. Kaya maraming ganun ngayon. Kasi nga po, hindi sila nakakapasok sa church. Hindi nila alam na meron palang Noah's Ark today. Kaya nalulunod sila sa maraming problema. Kaya ang mga pamilya nagkakawatak-watak. Ang mga mag-asawa nagkakahiwa-hiwalay. Ang mga teenagers, high school pa lang, buntis na. Marunong na manigarilyo, umeno, magshabu. Kaya nga po, mabili nga po ang sigarilyo eh. Kaya mabili ang sigarilyo. Kasi sabi nila, libangan ko lang to. Yung sugal, libangan ko lang. Naglilibang. Bakit naglilibang? Nililibang nila ang sarili. Kaya po yung mga entertainment parks, sumikat po yan. Alam mo yung entertainment? Star City, Enchanted Kingdom. Bakit nagkaroon ng mga sine? Ba't sumikat ang Hollywood?
Ba't sumikat ang Universal Studio? Bakit? Kasi yung salitang entertainment, ang root word po niyan is tranquilizer. Ine-entertain ka. Sino rito nanonood ka ng Mission Impossible, gusto mo makatulad ni Tom Cruise, pero imposible yung ginagawa niya. Kasi hindi totoo yun eh. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi ba nanood ka ba ng Star Wars? Oh, ganda. Yung mga special effects. Di ba? Nanood ka ba ng Indiana Jones? Wow, ganda. Di ba? Top Gun. Nanood ka ba ng mga, alam mo yun, yung katatawanan? Bakit si Vice ganda? Tingnan mo yung katabi mo, disciple ni Vice ganda yan. Bakit si Vice ganda naging milyonaryo sa pagpapatawa? Kasi nga entertainment. Ang entertainment, ang root word niyan, pampamadhid. Magbabayad ka ng ticket para lang ma-entertain 2 hours. Para mamanhid ka. Para mawala sandali yung isip mo sa nangyayaring bagyo sa labas. Para hindi mo maisip na sweldo mo, wala na. Pag tinanggap mo yung sweldo mo, ubus na agad yan. Para mawala yun doon. Alam mo yun, ang tawag doon, tranquilizer. Doon galing yung salitang entertainment. Kaya sumikat yung mga artista na yan. Kaya yung mga comedian na yan, kahit kabastusan, ang kanilang mga jokes, grabe, ang daming tao sa mga beer house, sa mga comedy bar, naging milyonaryo yung mga artista na alam mo naman, niloloko ka lang nun. Di ba? Hindi naman totoo yun eh. Hindi ko sinabing masamang manood ha. Ako po, lahat po ng Top Gun 1, 2, 3, napanood ko po yan. Yung Top Gun 2, 7 beses ko na po pinapanood yan. Kasi piloto po ako, di po ba? Mahilig ako sa airplano kasi piloto po ako. Na-imagine ko, ako si Tom Cruise. Hindi pala, Tomas Cruise. Local eh, local. Pero pag nanonood po kasi ako, nakakalimutan ko yung mga problem at least 2 hours. Okay? At ganun din po, kaya nagkaganyan po ang church. Nagsisimba na lang po ang mga tao ngayon para at least, di ba, dito sa loob ng simbahan, meron kang kapayapaan. Kasi sa labas, ayan na naman, ang pera, baon sa utang, bayad sa kuryente, pagkagalit kayo ng asawa mo, yung anak mo nagwawala, di ba? Bagsak ang grades, di ba? So ngayon, nagsisimba na lang kayo for that purpose. Hindi nyo alam kung ano ang purpose ng church. Ang purpose ng church ay para maligtas yung mga tao. Hindi for entertainment. Sino nagpupunta rito? Dahil si pastor, ang mukha ni Dolphy, magpapatawa yan, magpapatawa yan. O tamo, pag hindi ako nagpatawa, nalulungkot ka. Diba? Simba tayo sa dulos kasi, alam mo, comedian yung pastor doon. Masaya doon, di ba? Yung iba sa inyo, kaya nagsisimba kasi masaya sa simbahan. Hindi ho kayo nagsisimba para i-entertain. Nagsisimba po tayo rito para gumaling po yung ating spiritual disease. This is complacency. Yung walang pakialam. Ang mahalaga, ma-entertain ka. Kaya sabi ng Amos, chapter 6, verse 1. Basahin natin. Ano sabi dyan? Woe to you. Ano ibig sabihin ng woe? Kawawa kayo. Yun ang ibig sabihin yan. Humanda kayo. Parusahan kayo. Yun ang ibig sabihin ng woe. Yun ang ibig sabihin yan. Woe to you who are at ease. Ano ibig sabihin ng at ease? Relax. Sarap ng buhay mo. Di ba? Parang wala ka ng pakialam sa nangyayari sa paligid. Kaya alam po niyo, yung Zion dyan, is a type of church. Israel kasi yan eh. Yung Zion, it's the nation of Israel. Nung wala pang Israel, may Noah's Ark. May Noah's Ark na. Nung wala na po yung Noah's Ark, may Zion. Ano yung Zion? Israel. Ano yung Israel? Church. Kaya po nilikha ng Diyos ang Israel para ipakilala kung sino si Yahweh. Hello? Theology tayo. Bible study. Bible study muna tayo. Kaya po tinatag ni Lord ang bansang Israel para ipakilala ang Diyos. That's the only mission of Israel. And they failed. Kasi ang dami nilang Diyos-Diyosan. Kaya ang Israel po, iniwan ng Diyos. Nasunog yung temple. Di ba?
Alam niyo yung kwento kung nagbabasa kayo ng Bible. But the main purpose, the sole purpose of the nation of Israel, Israel was born for a single purpose, so that the nations of the world may come to know the Lord of Israel, si Yahweh. Yun ang purpose ng Zion. Ang problema, yung mga taga-Israel, nasarapan dahil may Diyos kami, may temple kami, pero hindi na nila po inabot yung ibang nations. They stopped to be the salt and the light. Hindi nila ginawa yung purpose ng Zion. Kaya ang sabi po ng Amos, kawawa kayo, kayong mga taga-Israel na wala kayong ginawa kundi sumamba, sumamba, sumamba. Pero yung ibang tao, hindi nakilala ang Diyos. Yan ang sakit ng dulos. Yan ang sakit ng maraming simbahan. Andiyan pa po ba kayo? Sa Amos chapter 6 verse 3, ang sabi po ng verse 3, woe to you. Inuulit na naman. Inuulit na naman. Ang sabi ng Panginoon, woe to you. Sino kinakausap dyan? Israel. The church. Yung mga ligtas. Yung mga pumupunta dito sa dulos. Na okay ka rito. Wala namang masama doon. Wala hong masama Walang masama na ikaw ay nandito at mapayapa ka. Okay lang po yun. Pero ang hindi ho okay sa Diyos ay yung sabi niya, hindi nyo sinasabi sa kanila na paparating na ang destruction. Ito yun, who put far off the day of doom. Merong paparating na judgment sa mga taong wala sa Noah's Ark, yung wala sa simbahan, yung hindi nakakilala sa Diyos ng Israel. At ngayon sa New Testament Church, hindi na po Yahweh, Jesus, yung tagapagligtas, yung namatay sa krus. Wala na. Simba na lang tayo ng simba. Hindi maganda na napupuno tayo dito every Sunday, pero wala kang kasama. Pero mo, linggo-linggo, ikaw lang ang pumupunta rito. Tingnan mo yung bakanting upuan. Di ba? Di ba napapansin? Naku, sana may nakaupo rito. Kasi nga, hindi walang uupo dyan kasi ikaw, hindi mo nga sinasabi, hoy, dadating na talaga ang judgment. Alam mo, kawawa kayo. Ang hindi nyo nakilala si Jesus. By the way, paano mo malalaman na isang tao ay papuntang langit? Gusto nyo bang malaman? Tingnan mo yung katabi mo. Ano bang mukha niya? Mukha ba ang taga-impyerno yan? Tingnan mo nga yung katabi mo. Madali naman makita sa mukha pa lang. Mata mo, tumawa. Plastic talaga yan. Paano mo malalaman na ikaw ay taga-langit? Kahit wala kang alam sa Bible. Meron po tayong testing dyan. Pag tinanong mo siya, pupunta ka ba langit? Oo. Pag ganito sagot niya, taga-impyerno yan Pag ganito sagot niya, kasi dalawang klase ang sagot. Yung unang sagot, ito yung sagot ng mga taga-impyerno. Sabi niya, pupunta ako langit. Bakit? Kasi nagpakabait ako. Yan. Kasi sabi niya, tumigil na ako sa paninigarilyo. Yun. Ano sabi niya? Nagsimba ako. Nagdasal ako. Right? Hindi na ako. Ang sa English kasi, sa English 101, sa grammar, ang tawag dyan is speaking in the first person. Sa English. Sino rito absent sa English 101? Okay? Yung po tinuturo sa English subject. Kapag sinabi mong I, me, yan, di ba? Ang tawag dyan is speaking in the first person. Kasi ang sabi mo, nagsimba ako, nagdasal ako, nagbigay ako ng offering. Yun po, nagpakabait ako. Yan po yung mga papuntang impyerno. Ang papuntang langit, ganito yun. Pupunta ka bang langit, kapatid? Oo, paano mo nasabi? Kasi namatay siya sa cross. Kasi binayaran niya yung aking kasalanan. Kasi kinuha niya yung aking karumihan. Yun ang ligtas. Third person yun. You are talking about the third person. It has nothing to do with you. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming nasa loob ng simbahan papuntang impyerno. Kasi akala niya, kaya siya pupunta ng langit dahil nagsimba siya, nagbigay siya, nagpakabait siya. No, hindi ho yun doon. Kaya po ako pupunta ng langit dahil namatay si Jesus para sa akin.
Pinatawad niya ang aking kasalanan. Nagsakripisyo siya para sa akin. Nagkatawang tao siya upang ako ay maging anak ng Diyos. Yun po yung third person. Yun ang pupunta ng langit. Malinaw po. Kaya nga lang, hindi nga natin ginagawa yon na ipaliwanag mabuti sa mga tao. Kaya maraming pupunta ng impyerno. Pero sabi ko nga, at least, kapag nagsisimba yan, kahit hindi ka marunong magpaliwanag, pag dinala mo yan sa Noah's Ark, sa simbahan, makakadinig siya ng salita ng Diyos. Malay mo, yung iba sa inyo, ngayon nyo lang naintindihan na ikaw pala'y papuntang impyerno. Akala mo papunta kang langit dahil nagsimba ka, nagbigay ka, nagbasa ka, nagpakabait ka, nagpakasipag ka. Papunta kang impyerno noon, kapatid. At least, buti na lang, nandito ka, sabihin mo yan sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit nako, ngayon lang niya naintindihan sa taga-impyerno pala siya. Kaya makikita mo, maraming tao sa loob ng simbahan, hindi sila napabagabag kahit ang mga tao sa labas nakakamatay. Diba? That's the number one. Yun ang number one. Ano na unang sakit ng simbahan? Relax na relax. The disease of complacency. Number two, punta tayo sa number two. Ano yung pangalawang sakit na binabanggit sa Bible? Na delikado po itong sakit na to. The disease of self-centeredness. Yung nabubuhay ka lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Ang sabi po ng Amos chapter 6 verse 4, ito sabi niya, you lie on beds of ivory. Lagi ka natutulog sa masarap na kama. Kahit hindi ivory. Ako po, natutulog po ako. Malambot yung kama ko. Naka-aircon po yung kwarto ko. Meron akong television sa kwarto ko. At meron akong sariling comfort room. Ang sarap matulog sa kwarto namin. Naka-aircon ako. Pero alam po ba ninyo, pag natutulog ako sa gabi, naaalala ko yung mga taong wala sa Panginoon, yung naghihirap ang buhay. Ito kasi ang problema ko eh. Mga kapatid, hindi ko alam kung problema nyo to. No? Ito kasi problema ko. Yung mga Pilipino, kababayan natin, dito sa Nabotas, Malabon, Caloocan, Manila, wherever, mahirap na buhay niyan, pupunta pang impyerno. That's what bothers me. Doon ako hindi mapalagay sa gabi. Na mahirap na ang buhay, inalipin na siya rito sa panahon ng kanyang buhay. Mula na bata, mahirap na, namatay ng mahirap. Pupunta pa ng impyerno. Doon talaga ako nanggigigil. Hindi baling mapunta ng impyerno yung mga congressman na nagnakaw na mali-maliitang pera. At least, mayaman sila dito sa lupa. Pero syempre, mahal din naman ng Diyos yan. Joke lang po yun. Alright? Hindi ko naman yun. Hindi pwedeng hindi rin maligtas ang mga tao kasi mahal sila ng Diyos. Amen. Remember, Jesus died for the world. For God so loved the world. Ibig sabihin, kasama dyan yung magnanakaw. Kasama dyan yung mga politiko na walang awa, malulupit. Na ninakawan tayo ng pang-ospital, ninakawan tayo ng mga pang-eskwelahan natin. Mahal sila ng Diyos. Kaya nga may Noah's Ark. Walang pinipili doon kung sino gustong pumasok. Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi, kawawa kayo na lagi kayo nagpapasarap sa tulog sa kama. Stretch out on your couches. Alam niyo yan, ang luwag. Yung lagi kang relax, di ba? Ang sarap. Sabi mo, wow, ang sarap, mahiga sa kama. Walang masama doon. Walang masama doon. Pero yun na lang lagi. Every day. Puro sarap ng kain mo. Sabi, eat lambs. You eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall. Lagi kang busog. Lagi kang busog. Ang iniintindi mo lagi yung tiyan mo. Ang iniintindi mo lagi yung pahinga mo. Puro trabaho. Ano ba buhay nyo, mga kapatid? Tingnan nga natin. Makinig kayo mabuti. Ikaw ba yung ganito? Ganito ka ba? Gising ka sa umaga, kakain, mag-shower, pasok sa trabaho. Sa hapon, uwi, papahinga, kakain, mag-shower, tapos manonood ng TV, tulog, bukas, maliligo ulit.
kakain, pasok sa trabaho, uwi, kakain, mag-shower, manood TV, pasok ulit sa trabaho, tulog. Ganun ka ba? Alam niyo, ang ganung buhay ay panghayop lang po yun. Panghayop, hindi pang tao yun. Tingnan mo yung katabi mo, tao ka ba? Hindi nga. Di ba, nabasa niyo ba yung salita sa Bible na let's eat, let's drink, and be merry, for tomorrow we'll die? Di ba, nabasa niyo? Okay lang sa akin yung let's eat, drink, and be merry. Okay lang yun. Ang problema, may kadugtong, for tomorrow you die. Kasi panghayop yun. Hayop. Tingnan niyo yung aso. Tingnan yung aso, pusa, mga hayop. Di ba? Kakain, iinom, magpapahinga, mamamatay. Tama, mali. Hello, tama, mali. Hayop yun, hayop. Pero ikaw at ako, hindi tayo nilikha ng Diyos for that kind of life. Merong mas mataas na purpose because you were created in the image of God. Ang hayop, hindi nilikha yan sa image ng Diyos. Kaya okay lang yan kumain, magpahinga, uminom, magparami, mag-honeymoon. Alam niyo ba yun, nag-honeymoon din ang pusa? May love life din sila. May love life. Di ba? Katulad niyang katabi mo, 5 anak niyan. Di ba? Parang pusa. Okay lang yun kasi hayop yun eh. Kasi mamamatay sila. But no, you were not created for that purpose. Mataas ang calling mo kasi ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. There's a calling upon our lives. Hindi ka nabuhay dito para maghanap buhay, mag-asawa, magkumita ng pera, kumain, uminom, matulog, and then you die. Hayop yun. Sabi mo nga sa katabi mo, hayop talaga. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabi po ng Bible, nahihiga ka sa masarap na higaan. Panay kain mo. Diba? Sarap ng buhay mo. Hindi masama yun, ha? Kapatid, hindi masama, alright? Kung kaya mong kumain ng masasarap na pagkain, there's nothing wrong about it. Kung ikaw natutulog sa air-conditioned na room, there's nothing wrong. Hindi kasalanan yun. Nagkakaproblema ka lang kung sabi mo, ikaw ay Christian, pero ikaw ay nakasentro lang sa sarili mong sarap. At hindi mo nakikita yung hirap ng tao. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, you seek first the kingdom of God. Yun ang purpose natin. Hindi alam ng hayop yan. Pero ako, alam ko yan. Dapat alam mo din yan. Kaya ka nandito sa dulos dahil baka meron kang sakit ng self-centeredness na magsisimba ka ngayon, bukas magtatrabaho ka, hanggang Sabado magtatrabaho, kakain, matutulog, magpapahinga, everything. Tapos babalik ka na naman dito sa isang linggo. Pero ang sabi ng Bible, hindi mo nakita yung mga tao na nasa labas na mamamatay pag walang Jesus. Hindi nila, akala nila pupunta silang langit dahil mabait sila, nagsisimba sila, nagbabasa sila, nagdadasal sila, papuntang impyerno po yun. At least dito po sa dulos, I'm very confident that we are teaching the gospel. Naniniwala po ako, ang tinuturo natin dito ay yung totoong daan sa kaligtasan. Para kapag pumasok ang mga tao dito, magkaroon sila ng chance, magkaroon sila ng pagkakataon. Ang sabi po, seek first His kingdom and His righteousness. Bakit po? Bakit seek first? Because you were created for it. There's no other purpose why God created you in the first place. Hindi po kayo nilikha ng Diyos para mag-aral, mag-asawa, maghanap buhay, mag-ipon ng pera, magkaanak, tumanda, and then you die. Hindi ho ganun yun. Kaya kita mo, may sakit talaga eh. Kaya lulungkot na mga Christian. Nakita mo, problema mo, laging pera. Lagi ang problema mo, love life. Ano problema mo? Laging trabaho. Ang problema mo lagi, saan ako mag-abroad? Ang problema mo lagi, paano magbabayad ng Meralco? Ang sabi po ng Panginoon, all these things will be given to you. Alam ng Diyos yan. Sa palagay mo, hindi alam ng Diyos kung ano kailangan mo?
Alam ng Diyos, kaya lang ikaw hindi mo alam kung paano mo makukuha yung provision ng Diyos. Kasi para makuha mo yung provision ng Diyos, kailangan makuha muna ng Diyos yung puso mo, that you will seek first this kingdom. Bakit seek first this kingdom? Because all the things that you need will be given to you. Hindi ka na maghahabol sa pera, hindi ka maghahabol sa love life. You will be content. You will be satisfied. You will experience a life to the full. Sabi ni Jesus, I came to give you life to the full. Hindi life na eksakto lang. Kain, tulog, sweldo, bayad, utang. Wala yan. Hindi ganyan yung life. Life to the full. That's why merong verse na seek ye first the kingdom of God. Bakit? Because it's the only kingdom that will last. Walang magtatagal. Ang Pilipinas mawawala. Ikaw mawawala ka. Ang daigdig mawawala. Siguro hindi nyo pa gano'ng naiisip yun. Kasi sabi mo, matagal pa yun. O sige, matagal pa yun. Tama, matagal pa yun. Pero dadating talaga yun. At biro mo, namatay ka ng hindi ka sumusunod sa Diyos. Isipin mo, mamamatay ka hindi ka sumusunod sa Diyos. Ano yun? Ang klaseng buhay yun. Wala akong balak. Sabi ko nga, kung ako po ganito lang. Kunyari, ang buhay ko ganito lang. May magandang trabaho, may magandang pamilya, may anak, walang utang, kumakain ng 3-5 times a day, meron po akong kotse, maganda bahay ko, alam mo yon, wala akong kulang. Buti pa, mamatay na lang po ako. Pero sa totoo lang, mas gusto ko mamatay. Bakit? Naintindihan ko kasi na hindi ako katulad ng hayop, nakain, tulog, pahinga, honeymoon, trabaho, and then you will die. Hindi ganun eh. Hindi talaga ganun. Kaya nga po, maraming mga tao, nami-miss nila yung biyahe papuntang langit, yung Noah's Ark, nami-miss nila yon. Kasi nga, ang church natin, hindi mo naman iniintindi yun, tama? Ang mahalaga sa'yo, nagsisimba ka, makain ka everyday, bless na bless ka pa nga eh. Kaya may problem po ang simbahan natin. Okay? Kaya po, yun nga hayop, mahal ng Diyos eh. Tao pa kaya? Sino rito pet lover? Ako po, pet lover ako. Pusa ako, mahigit 15. 6 yung aso namin sa bahay. Grabe. Ibig sabihin, yung pusa, mahal na mahal ko yan. Bakit? Kasi mahal ng Diyos yan eh. Alam niyo ba na yung hayop, mahal ng Diyos? Kasi bil mo, isinakay sa ark. Bil mo sabi ng Diyos, Oy Noah, iligtas mo yung mga hayop na yan ha. Isakay mo sa ark. Kasi nga mahal nga ng Diyos yung hayop. Yung hayop nga, mahal ng Diyos. Sabihin sa katabi, mahal ka pala. Ay, wag na. Hindi ba sabi po ni Jesus, tingnan mo yung ibon, pinakakain ng tatay mo. Bakit pinapakain ng Diyos yung ibon? Mahal nga ng Diyos yung ibon. Walang nagugutom na ibon. Nakakita ka na ba ng ibon? Sino rito nakakita na, bigyan kita 10,000. Nakakita ka na ba ng ibon na may milipit sa daan? Sabi, gugutom ako. Wala pa ako kasi nagpapakain sa akin. May nakita ka na noon? Sa tanda mo na yan. Ako, wala pa akong nakita sa tanda ko na to na merong ibon ako nakita na nagka-ulcer. Wala. Dahil mismo si Jesus ang nagsabi, kaya naniniwala ako. Ang sabi niya, yung tatay niyo sa langit, pinapakain yung ibon. Kayo pa kaya? Kaya dinugtong niya yan. Dinugtong niya yung verse na yan. Sabi niya, ba't kayo matatakot sa pagkain, damit, babayad, lahat ng kailangan nyo, bibigay ng inyong ama. Unahin nyo lang yung kanyang kaharian because it's the only kingdom that will never last. Hindi mawawala yan. Kahit 1 bilyon taon, nandyan ang kaharian ng Diyos. Kaya ayaw ng Panginoon na itong dulos ay maging self-centered kayo. Na wala kayong ginawa kundi magsimba lang paglinggo.
kumain, matulog, magtrabaho, magbayad ng utang, magpalaki ng anak, tumanda kayo, magkaapo kayo, and then you die. That's the pathway of animals. Hindi ganun. Hindi ganun ang nilikha ng Diyos. Kasi nilikha ka, tingnan mo yung katabi mo, nilikha yan ayon sa wangis ng Diyos. Ayaw mong tumingin, no? Kasi di ka naniniwala, no? Tingnan mo yung katabi mo. Siguro sabi mo, grabe pala si Lord, nagkamali. Mas mataas kang uri ng nilikha kaysa sa hayop. Amen? Hindi ako makakapayag na ang buhay ko ay katulad ng hayop. May mataas na uri, okay, na pinagagawa ang Diyos sa akin. Naintindihan niyo po ba? And the last one, okay, panghuli. Ito po yung pangatlong sakit ng simbahan natin at ng ibang simbahan. The disease of lukewarmness. The disease of lukewarmness. Alam niyo yung lukewarm? Alam niyo yan? Sa Tagalog, maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Sakit po kasi yan. Yung bang, ako po, tuwan-tuwa ako pag nakakita ko ng mga lingkod ng Diyos, pastor, mga cell leaders na very, very passionate. Yung mainit na mainit, grabe. Na-encourage mo ako, nakaka-encourage pag nakakita ako ng mga lingkod ng Diyos na very, very passionate. Yung mainit talaga sila. Kasi ang sabi po ng Bible, ito po yung Amos chapter 6 verse 5. Sabi, you sing idly to the sound of string instruments and invent for yourselves musical instruments like David. Ang sabi po, kontento ka na kumakanta ka sa church. Okay ang church namin, grabe. Ka-aircon kami sa Fisher Mall. Tapos okay po yung worship leader natin. Ay, by the way, salamat sa worship team natin. Yung worship team natin, palakpakan nga natin yung worship team natin. Lalo si Renz, bilib na bilib ako dyan kay Renz. Wow, ganda ng church. Ang sarap kumanta. Okay po yun, Okay po yun. Pero baka mamaya, okay na sa'yo yan, yung ganyan lang. Nakanta ka lang ng kanta. Hindi po nilikha ng Diyos ang church para magkantahan. Nilikha po ng Lord ang church para maligtas ang tao. Kaya kahit anong kantahan natin dito, pag walang naliligtas, isara na natin itong simbahan na to. Actually, nagsabi po ako sa Diyos niyan, siguro mga 16 years ago, sabi ko sa Panginoon, pag itong dulos, hindi ko nagamit para maligtas ang mga tao, sasara ko na to. Titigil na po ako magpastor. Yun po talaga. Baka hindi nyo po alam yon. Sinabi ko yun sa Panginoon. Panginoon, pag tong church na to, puro kantahan lang, puro sayawan lang, puro naka-air. Sabi ko, Lord, hindi na po ako magpapastor. Hindi na, ayoko na, sasara ko na lang tong church. Yun po talaga yung prayer ko na po noon. Dahil parang sa akin, malungkot po talaga ako na imagine, daming mga tao, dami yung kakilala na papuntang impyerno. Kawawa sila. Pero dahil nga lukewarm, ang lukewarm, nagsisimba lang yan. Yun yung lukewarm. Ewan ko sa inyo, kung gusto nyong gumamit ng maligamgam na tubig pag magtitimpla ka ng kape. Sino sa iyo rito, magtitimpla ka ng kape, galing sa gripo ang tubig mo? Hindi masarap yun. Ang kailangan mo sa kape, kumukulong tubig. Ang kailangan mo sa tsaa, kumukulong tubig, masarap po yun. Pag ikaw magluluto ng noodles, kumukulong tubig, tama? Or kapag naman ikaw mainit ang panahon, ang gusto mo, malamig na tubig, puro yelo, kasi ang sarap inumin. Nasubukan niyo na bang uminom ng soft drinks na galing sa gitna ng araw? Ang sama ng lasa, no? Kasi nga, maligamgam yung Coca-Cola. Ang hirap inumin ng Coca-Cola maligamgam. Ang masarap sa Coke, ang daming yelo. Right? Katabi mo, naglalaway na, oh. Katabi mo. Diba? Obey your thirst, sabi nga eh. Pero yung maligamgam na tubig, ay Diyos ko po. Kaya ano sabi po ng Bible?
Revelation chapter 3, ano sabi ng Panginoong Jesus? I know your works that you are neither cold nor hot. I could wish, sabi niya. Ang sabi ng Diyos, mas mabuti pang mainit ka o malamig ka. Ibig sabihin, sa Diyos, walang neutral. Kasi ang lukewarm, neutral yan. Neutral. Yung pag tinanong mo, kanino ka kampi? Kung sino mananalo. Grabe. Hindi ka pwedeng maging neutral sa Diyos saka sa demonyo. Kaya sabi ni Jesus, pag hindi ko kayo katulong sa pagtitipon, nagkakalat kayo. Sabi ni Jesus po yun, ha? Sabi niya, kung ikaw, alright, ikaw talaga, wala nang iba. Kung ikaw hindi ka katulong ni Lord sa pagliligtas, nagkakalat ka. Kasi neutral ka lang eh, simba-simba ka lang eh. Dasal ka lang ng dasal, Lord, pagpalain mo ako. Lord, pagalingin mo ang sakit ko. Hindi pakikinig na ang Diyos eh. Kung may pinapagaling man dito, mabait lang talaga ang Diyos. Kaya nga hindi ako naging Diyos, kundi hindi kita pagagalingin eh. Mabuti na lang, mabait ang Diyos. Kasi kung ako, hindi kita pagagalingin. Ang bait lang ng Diyos kahit hindi ka sumusunod, minsan pinapagaling ka. Pero most of the time, hindi na po sumasagot ang Diyos. Alam niyo ba yon? Hindi niyo napansin? Yung prayer mo, hindi na sinasagot. Hindi niyo napansin yun. Kasi nga, maligamgam ka nga. Ang pangako ng Diyos, kapag ikaw ay mainit, ano yung mainit? Ginagawa mo yung gusto ng Diyos. Inuuna mo yung gusto ng Diyos. Nabubuhay ka sa pagsunod, sa kalooban ng Diyos. Ano sabi niya? Idadagdag ko lahat ang iyong kailangan. Ibig sabihin, hindi ka pa nagdadasal. Nandiyan na po yung supply. Hindi nga. Di ba? Kasi namihasa po tayo. Kasi nung ako po, baby Christian, 1989 ako na born again. Nagugulat ako, pag nagpe-pray ako, naglalambing ako sa Diyos. Ang bilis ng sagot. Nangyari ba sa inyo yon? Nung kayo po ay bagong born again, ako po 1989 eh. 35 years ago. O 36 years ago, mahigit. Okay? Napapansin ko po, pag nagpe-pray po ako, kasi Lord, wala kaming ulam. Kasi wala naman kaming pagkain, no? Nahirap buhay namin. Wala kaming pagkain, Lord. Sumasagot ang Diyos. Lord, yung mga anak ko walang baon. Nakakaraos naman kami. Lord, wala kaming bayad. Minsan late kami sa bahay ng 5 buwan. No? Hindi kami nakakabayad ng bahay, 5 buwan kami. Pray ako, sabi ko, Lord, dumadating. Kasi bago nga po akong Christian. Napansin ko, nung matagal na po akong Kristiyano, hindi na po siya sumasagot sa prayer. Katulad ng batang to, di ba? 1 taon na yung batang yan. No? Yung batang yan, pag umiyak yan, natatarantay yung magulang yan. Di ba? Naku, umiiyak si baby. May kailangan, baka napupo, linisin mo. Nagugutom siguro. Yung anak mo, pag yan naging 20 anyos, sas umiiyak pa rin. De. Di ba? Good mo na yan. Kaya marami po sa inyo, hindi na kayo sinasagot ng Diyos. Kasi supposed to be ngayon, hindi na kayo baby eh. Dapat nagagamit na kayo ngayon ng Diyos. Pero ang ginawa mo, naupo ka lang sa simbahan eh. Di ba? Hindi ka malamig, hindi ka mainit, neutral ka lang, neutral. Hindi pwede ang neutral, kapatid. Halimbawa lang, yung best friend ko, 2 magkaibigan ko, nag-away. Hindi ako pwedeng maging neutral doon. Mamimili talaga ako doon. Sino tama? Kasi sigurado, merong isang tama, merong isang mali, o parehong tama, parehong mali. Pero kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi ko pwedeng sabihin, ay, wala akong kakampihan sa inyo. Hindi pwede yun. Alam mo ba sa Diyos, hindi pwedeng malabo kung para sa Diyos ka o hindi. Yung iba po kasi sa atin, hindi ko maintindihan kung para ka sa Diyos o para sa demonyo. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag hindi ka tumutulong sa akin ng pagliligtas, nagkakalat ka. Kalaban kita. Ganun ang ibig sabihin. Kaya hindi ka talaga pwedeng maging neutral. So that's the reason, yan po ang sagot sa tanong nyo kung bakit parang hirap na hirap ka sa buhay. Yan ang sagot kung bakit marami sa inyo, dasal ng dasal ng dasal,
Hindi po talaga sinasagot. Kaya sabi ng Bible, 3 taon na akong pabalik-balik. Ano ba yan? 3 taon na, wala pa rin bunga. Putulin mo na yan. Right? Ibig sabihin, dapat ang church po ng Panginoon, umalis po tayo sa pagiging malamig or maligamgam. Isa lang talaga. Kailangan mainit po tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Kaya nga sabi po ng John chapter 4 verse 35, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest. Hindi ba sinasabi nyo, may 4 na buwan pa bago umani? Pero sabi niya, behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Ang sabi po ng Panginoon, listen, malapit na po ako matapos. Ang sinasabi nyo kasi, oy, okay pa ngayon. Kasi nga nakatingin ka lang sa sarili mo. Ang sabi ni Jesus, tumingin kayo ron. Huwag kayong tumingin lang sa sarili mong pangangailangan. Huwag kayong tumingin sa loob ng bahay mo. Huwag kayong tumingin dito sa loob ng church. Ang sabi ni Jesus, look. Tumingin kayo doon. Ang daming mga tao doon na nangangailangan ng Diyos. Ready na sila for the harvest. Kaya hindi kayo dapat nagsisimba na kayo lang. Dapat ang upuan dito sa dulos, may mauupo dyan. Kasi sa sobrang dami ng mga tao na nahihirapan dahil wala ang Diyos, hindi na nila alam ang gagawin. Kaya nagda-drugs na lang sila. Kaya nagse-sex na lang sila. Kaya lagi na lang sila nagpupunta ng mall. Hindi naman nagse-shopping, nagpapalamig lang. Simba lang sila ng simba. Hindi naman nila nakikilala si Jesus. Ano po ang cure? Pumayo na po tayong lahat. Ano po ang solusyon? Kasi sinabi ko na sa inyo ang sakit. O, sino ngayon na-identify mo, ang sakit mo is number 1, ikaw ay complacent, na-identify mo? O ikaw yung number 2, self-centered? O ikaw yung lukewarm? Or ikaw yung all of the above? Di ba? Simba lang ng simba, kanta lang ng kanta. Wala naman. Maligamgam naman. Puro sarili lang naman ang iniintindi. Sabi ng Bible, kawawa ka. Kawawa talaga kayo. Kaya nga po, nandito tayo sa loob ng church para po madinig ninyo itong ganitong message. Hindi para po kayo pagalitan, hindi po para kayo ay maging guilty, hindi po para condemnation, kundi conviction. Ma-convict tayo ng Holy Spirit. Sana nakinig po kayo sa Holy Spirit, no? Hindi sa boses ko lang. Ano po ang gamot sa sakit ng simbahan natin na ganyan? Ito po ang gamot. Revelation chapter 2 verse 5. Ang sabi ni Jesus, si Jesus po nagsasalita rito. Ang sabi niya, kinausap niya yung Church of Laodicea, remember therefore from where you have fallen. Nalaglag ka na eh. Saan ka nanggaling? Ano sabi ng Panginoon? Saan ka ba nanggaling? Nalaglag ka na kasi eh. Ano ba yung pinagmulan mo? Dati kasi, active ka sa cell, nag-iimbita ka. Dati kasi, excited ka sa simbahan. Dati yun dati. Ngayon, tamad na tamad ka na. Di ba? Dati, nagpapagamit ka sa Panginoon. Dati, meron kang mga taong iniimbita sa church. Dati, meron kang iniimbita sa cell group. Dati, kapag, yun nga yung sabi, dati yun. Remember, therefore, from where you have fallen. Nalaglag ka na kapatid nalaglag na Kaya kita mo, pa-relax ka na lang. Nakita mo, ngayon, ang iniintindi mo na lang yung kakainin ng pamilya mo. Wala ka nang pakialam sa mga taong walang Jesus at mapapahamak. Ngayon kasi, ano ka maligamgam ka na, di ka na malamig, di ka na mainit, neutral ka na ngayon. Mahalaga sa'yo, kumakanta ka sa simbahan, nakikinig ka sa Bible. Pero ang sabi, repent. Sabihin mo nga, repent. Ang ibig sabihin ng repent, huwag sa Tagalog. Kasi mali yung salitang Tagalog niyan Kasi ang salita sa Tagalog, walang kwenta. Magsisi. Hindi ho yan ang ibig sabihin ng repent. Ang ibig sabihin po ng repent,
make a U-turn. Mag-U-turn po kayo. Yun ang totoong root word niyan. Make a U-turn. Ibig sabihin, na-realize mo na mali ang pinupuntahan mo, na ikaw pala, masyado kang busog lagi, hindi ka man lang nagpe-pray, hindi ka man lang nai-involve sa gawain. Mali nga. Mag-U-turn, yan ang ibig sabihin yan. Kasi pag hindi kayo nag-repent, ano sabi ni Jesus? Ito sabi ni Jesus. Pag hindi kayo nag-repent, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place. Magdidilim ang buhay mo. Si Jesus may sabi niya, hindi ako. Kaya maraming mga nagsisimba, ang didilim ng buhay. Madilim. Di mo alam kung saan ka pupunta, di mo alam kung ano plano ng Diyos. Pag may mga desisyon, hindi mo alam. Walang solusyon ng mga problem. Nadi-depress ka ngayon. Di ba? Yung mga depress. Alam niyo yung mga depress? Madilim yung buhay mo kasi kaya ka nadi-depress. Hindi mo kasi nakikita yung dadaanan mo. Natural yun, nakaka-depress yun. Di ba kaya iba sa inyo, magagalitin kayo? Hindi kayo napagkakatulog sa gabi. Ama, lagi kang galit. Lagi kang may kaaway. Bakit? Kasi nga tinanggal na ni Jesus yung ilawan sa buhay mo eh. Na kahit nagsisimba ka, malungkot ka. Diba? Yung pagkonti lang ang pera, wala, parang hindi ka na mabubuhay. Eh lalo na kapag natanggal ka pa sa trabaho. Naku po, tapos may magkasakit pa sa bahay niyo. Yan po kasi yun eh. Yan yung mga effect niyan. Kaya ang sabi po ng Panginoon, hanggang hindi pa nangyayari sa iyo yung mga bagay na yan, make a U-turn. Mag-U-turn kayo. Kasi baka magdilim ang buhay mo. Kasi yung pupuntahan mo na yan, madilim kasi yan eh. Dito lang yung liwanag dito. Balik ka sa akin, sabi ni Lord. Magbalik loob kayo sa Diyos. Yun ang sabi niya. Alright? Kaya po, yan po ang isang mahalagang gusto madinig ng Holy Spirit sa atin ngayong umaga. Kung sino po rito ngayon, tapusin na po natin ang service natin. Narinig niyo ba yung sinabi ko kanina? Hindi ka pupunta ng langit dahil nagsimba ka, nagdasal ka, sumayaw ka, umalakpak ka, nagbigay ka. Hindi po. Papunta kang impyerno. Kaya ka pupunta ng langit dahil si Jesus, niligtas niya ako, pinatawad niya ako, nilinis niya ako, pinagaling niya ako, minahal niya ako. Yun po ang pupunta ng langit. At pagkatapos nun, pray tayo na gumaling ka sa sakit ng complacency, sa sakit ng self-centeredness. Napakadamot mo sa oras. Napakadamot mo. Puro trabaho ka na lang, puro tulog ka na lang, puro pahinga. Ang damot mo. Wala ka ng time for the kingdom of God. Wala ka ng time for the will of God. Wala ka ng time para sa mga gawain ng Diyos. At higit sa lahat, pagalingin ka ng Diyos sa pagiging maligamgam. Bigay ng Diyos yung apoy. Ibigay ulit ng Diyos yung apoy sa iyong paglilingkod. Alam niyo, yung the fire of God, the fire, yung apoy talaga na gusto ng Panginoon sa paglilingkod. Let us pray. Taas natin yung ating mga kamay. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Come on, come on. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking sakit na espiritual. Ibalik mo sa akin yung apoy sa paglilingkod. Gusto ko na pong magbago ng direksyon. Inaamin ko po, mali ang pinupuntahan ko. Gusto ko po na sumunod sa iyo. Ayoko lang pong tagapakinig. Ayoko nang tagasimba lang ako. Gusto ko po ay tagagawa ng iyong kalooban. Salamat po at lahat ng bagay. Sabihin mo, kapatid, lahat ng bagay ay idadagdag mo na lang sa akin. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you.